I've just found out recently that there is a learning center located one of the barangay na nasasakupan ng Kalawan. Just try to find out, lalo na ang may alam dito yung mga taong nakautang sa kanila. Napag-alaman ko ito dahil sa isang tao na lumapit sa akin dahil sa malaking problema niya na hinaharap. Nung nagkaroon siya ng utang na worth 30,000 at inabot ng 37,000 something. Dahil sa kakulangan, yung sinasabing utang niya ayun pala ay nanggagaling sa isang livelihood project na kung saan ginamit bilang isang negosyo and of course may tubo. Hindi niya ito nabayaran sa loob ng isang taon dahil sa kakulangan. So sinisingil siya. Nung sinisingil siya, ang nais ng GM ay mababayaran niya ang worth 37,000 for within a week, 7 days. Kaya siya lumapit sa akin para manghingi ng simple advice. So, ang ginawa ko, in-encourage ko siya na pumunta sa opisina ng Naturing Learning Center na kung saan nagpapautang ng pera. Doon ko guys mismo napag-alaman na ang sinasabing nagpapautang ng pera na yan ay hindi pala nagbabayad ng taxes. Doon ko na found out na yung ini-issue nila na resibo ay acknowledgement receipt lamang. When I asked the person if they have this BIR receipt, there is nothing to present. And then sinabi niya sa akin, sa harapan ng isang tao na yan, na hindi sila nakapagpa-register sa BIR. At the same time, their business is not registered for 5 years. Can you just imagine? They are running a business and that business is a money lending and they are not paying a taxes as well. Can you imagine? Pero pag maningil sila sa tao ay wagas. Ayaw nilang tumanggap ng paunti-unting bayad. Ang gusto nila ay buong amount ay babayaran na ng isang tao within a week. And then, kung hindi niya magagawa yan, siya ay tinatakot na kakasuhan. Sa ating mga kababayan na kapos, alam natin na nais natin magkaroon ng ekstrang kita. Nais natin magkaroon ng negosyo na kahit papano makakatulong tayo sa ating partner or makakadagdag sa mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. At yun, wala tayong magawa kundi pumasok sa isang bagay na kahit gaano kahirap yan. Ang nais natin magkaroon tayo ng pera para upang pampuhunan sa iniisip sa pinaplano natin na negosyo. Pero bago man natin gawin yan, alamin natin muna kung anong klaseng lending company ang uutangan mo na pera. Kung yan ba ay legit, magkano ang porsyento, and then magkano ang aabutin sa babayaran mo sa loob ng isang taon. At higit sa lahat guys, make sure na yung lending company ay nag-i-issue ng resibo that there is a registered number from the BIR.